Kaugnay sa umano'y text messages ng Pangulo at ni dating AUSEC Adrian Bersamin tungkol sa flood control projects. Kausapin natin si ACT Teachers Party List Representative at isa sa mga nag-sponsor ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, Representative Antonio Tino. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good morning Rafi. Good morning sa ating mga tagapanood. Opo, paano po kayo nakakatiyak na lihitimo yung hawak ninyong palitan ng text messages? So ipinakita sa inyong text messages umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Well, screen capture, video screen capture ito ng cellphone mismo ni USEC Bersamin, former USEC Bersamin. So mukhang self-recorded. No? In other words, yung cellphone niya, nag-video, screen capture, tapos nag-scroll through dun sa messages. In other words, ginawa talaga nung may hawak ng phone yung recording na ito. Katulad ng pinaliwanag ni Congressman Erice, ginawa ito ni Yusek Bersamin bilang kumbaga, protection sa sarili niya. Ito yung parang ebidensya kung siya ba naididiinan, ay ito yung ebidensya na kumikilo siya, hindi siya sarili niyang kusa, kundi dahil direktang sumusunod sa utos ng Pangulo. Nabanggit po ba ni Kong Leandro Leviste kung saan niya nakuha yung text conversation na yon? Well, katulad na nabanggit, may CCTV video siya na nagpapakita na magkasama sila ni Yusek Bersamin nung ginawa or at least bahagi na ito ay ginawa sa bahay ni Leviste. Bakit po hindi ito naisama doon sa inyong impeachment complaint or late na ito na ipaalam sa inyo? Well, una, yung mga allegation ay nandyan sa complaint. No? So merong allegations of facts, including yung kwento ni Yusek Bernardo na nagbigay siya ng 8 billion in kickbacks or commitments para sa Pangulo at binigay ito kay Yusek Olayvar at kay Yusek Bersamin. So nandun yon. Ngayon, yung paglalahad ng buong ebidensya na ito ay hindi kasama doon dahil hindi pa naman ito ang panahon para ilantad na yan. No? So, kaya sinasabi natin, premature ang ginawang pag-dismiss sa impeachment complaint. Hindi pa nga umaabot doon sa presentation of evidence. Hindi na pinaabot doon. So in short, sinasabi nyo, pwede itong lumabas kapag nagtuloy itong impeachment complaint laban sa Pangulo? Well, of course, ngayon, dahil bumoto na ang plenaryo, hindi na magtutuloy for at least 1 year ang impeachment proceeding. However, hindi ibig sabihin nito ay walang investigasyon na maaaring magawa. Ang gusto po natin idiin dito ay ilang buwan na pong sinibak sa pwesto nang walang anumang paliwanag ang Malacanang si Yusek Bersamin kasama ni na Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman among others. Sinibak sila, walang paliwanag, tapos wala na tayong narinig sa kanila. Hindi sila pinatawag ng kahit sino, ng ICI, ng Ombudsman, ng Blue Ribbon Committee ng Senate, or ng House. No? Ang dinidiin po natin ngayon, pwedeng-pwede at dapat na ipatawag, halimbawa ng Ombudsman, itong si former Yusek Bersamin, at hindi na sa kanya ang kanyang cellphone at magkaalaman tayo. Sabi po hindi lang po cellphone, kung hindi may iba pang mga physical evidence na maaring magpatunay na nangyari ang mga ito. Kung seryoso talaga ang Malacanang at ang Ombudsman, lalo na ang Ombudsman supposedly independent anti-corruption na independent constitutional body. So talagang may kapangyarihan na mag-imbestiga, lalo na at lumabas na ang ganitong impormasyon at in one way or other, lalabas ang buong katotohanan na ito. Sabi po ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan yung mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Ano pong reaction niyo dyan? At meron pa bang ibang paraan para mapatunayan itong exchange ng text messages na ito? Bukod sa nakarecord dun sa cellphone,
ng dating USEC? Well, una, kita nyo, very general or blanket lang yung denial ng pala spokesperson, hindi very specific. At yun nga, para magkaalaman talaga, itanong na natin mismo si Yusek Adrian Bersamin. Nandyan lang naman siya. No? Ibig sabihin, hindi tulad ng iba na umalis ng bansa. Narito lang yan. At kung gusto talagang magkaalaman, ay pwede namang ipatawag para imbestigan. Diretsuhin na. Meron ba talagang komunikasyon sa pagitan niya at ng Pangulo tungkol sa mga illegal na kickback? Ano pong mga hakbang inaisip niyo po ngayon? Ngayon at patay na sa Kamara yung impeachment na complaints laban na sa Pangulo. At curious po ba kayo? Baka meron pang ibang mga ganitong posibleng ebidensya na lumabas? Meron pa pong definitely meron pang ibang ebidensya. 8 billion po yung total na dineliver ni Yusek Bernardo kay Bersamin para sa Pangulo. Tanong natin, nasaan yung pondo na yon? Naubos ba yon? Ang information natin ay hindi pa naubos yon. Meron pang natitira in cash na 1.2 billion at ang nakakaalam niyan, sa safe house na siya lang nakakaalam, ay si Yusek Bersamin. So kailangan talagang may magtanong sa kanya tungkol dito sa flood control corruption. Mapunta naman tayo sa Vice Presidente. Ano po yung inaasahan nyo na gagawing pagtalakay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Well, inintay natin na i-refer sa Committee on Justice yung mga at least 3 complaints na nasa Office of the Secretary General na ng House para makapagsimula na formally, ma-initiate yung impeachment proceedings laban sa Vice President. As you know, isa tayo sa mga endorsers ng isang complaint. So, asahan nyo na kung ano yung tutok natin doon sa impeachment complaint laban sa Pangulo, ay ganun din para dito sa Vice President. Dahil kailangan din managot ng Vice Presidente, hindi natin nakakalimutan to, kaugnay doon sa pagwaldas ng 612.5 million in confidential funds. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, magandang tanghali po. Yan po si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Susubukan po natin kunin ang panig ng mga binanggit ni Representative Tino.